Okay, so good morning po sa inyo. Mga kababayan, good news ito. Kasi meron pong 48 Dalian trains. Those are Chinese-made trains na in-order po since 2014. In-order po yan ni Pinoy. Yung Dalian trains na yan. Dahil nagkakaproblema na noon sa MRT. No. Ngayon, ang problema, nung time ni Duterte, may mga umaandar po niyan, and I can prove it, na nasakyan ko na yan. Napakalamig po ng aircon yan, magandang sakyan yan. Ang alam ko nga po dyan sa Dalian trains na yan, ay ang gagawin dyan, pagdudugtungin kasi ang MRT at saka yung LRT1, yung unang-unang train. Ang problema, hindi po nag-akma yung distansya ng mga release nila. Masyadong malapad yung dito sa MRT3. Pagka ganun, kailangan mo ng maraming train. Plus, itong Dalian trains na to, ang problema po sa Chinese trains na to ay heavy talaga. Kumbaga, napakabigat niya para sa release. No, yun ang issue rito ha. Napakabigat niya para sa release ng MRT. Oh. So ngayon, ito nga yung sabi rito sa Rappler, no? Kasi may nag-fake news po nito Claim ito na proyekto ni Duterte itong 48 Dalian trains na to. Pero ni isang train po dito walang kinalaman si Digong. Ayan, so January 2014 po yan nagsimula. Ang halaga niyan 3.76 billion. Nagsimula sila ng pagdi-deliver noong 2015. Okay? At natapos po yan, nakompleto ng 2017. So each train weighted 49.7 tons. So raising issues of its being too heavy for the rails. Okay? Pambihira, ano ba release ng MRT? Malambot. Sa bagay, naging issue po talaga yan. Kaya nagiging dahilan yung napakabagal na takbo dyan. Dahil nagiging madulas. O kaya kailangan mabagal lang. And then, bago mag-pandemic, pinalitan yung mga release dyan during Biyernes Santo. 2018 yata yun. Pinalitan yon Biyernes Santo. Ang daming napalitang release. Ayun, bumilis po yung andar ng train. Dati parang kasabay na lang yata ng takbo Ang usad niyan bagal na So, eto noong 2018, okay? Yan. Ito yung, mamaya, pakita ko yung video niyan. So, ayan siya. Post naman ito ni Yusik Gades, Hope Libiran. Ito. September 9, 2020. Yan ang Dalian trains na yan. Sabi nga sa inyo, maandar yan dati. Tapos na-content din ito ni Gadget Addict. Ito yung suking vlogger na foreigner. Suki po ito ng MMDA noon. Yan. And then October 15, 2019, yan, passengers board the China-made Dalian trains as the MRT Line 3 starts deployment of one train with 3 coaches dyan po sa North EDSA, sa Trinoma. Yan ay pinulitika yan. Pinulitika yan. Siniraan yung train na yan. No, sabi nila. Ngayon, dahil nga ang laking project yan para kay Pino yan na legacy. Kaya lang dito sa Duterte administration, hindi po yan inasikaso. Nagkaroon po ng mga testing diyan, nakita po yung audit niyan na pwedeng magamit, good to go, pero kailangan po ng konting ng mga minor adjustments lang ang kailangan. 6 years po, sobra-sobra para sa pag-a-adjust po niyan. 'Di ba? Yung gumawa, kunin ninyo para i-adjust 'yan. At nag-release po ng budget ang gobyerno diyan, kung ilang billion din po ang ni-release, ang inaprubahang budget diyan ng NEDA. Nagkaroon nga ng content noon 'yan. Sabi rito, good news. Tatak Duterte, wala pang isang taon, 48 brand new trend na. Iwas traffic na mga ka-DDS. Ayos. Pero fake news po ito. Okay, fake news yan. Nakakalimutan ko lang yung halaga kung magkano yung naaprubahan dyan na halaga. Pero yun bilyones din po yun yung naaprubahan dyan na halaga.
para po sa ano, para sa repair nito at diyan tsaka sa ano, sa mga adjustments niyan. Ito. Okay, ang maganda ngayon dito po sa panahon ni PBBM, sabi nga ni Sir Carlos Maglasang kanina sa GC namin, tatak Ilocano 'yan. Kung ano yung mapapakinabangan, ima-maximize niyan. Ayan o. Kahapon lang po 'yan, July. Actually, tatlo po ang pinagana na nila, kabilang na diyan sa MRT. And hopefully, the rest of the trains, 'di ba, mapakinabangan din 'yan. Lalo na yung kasi 48 'yan eh. Oo, 'di ba? Sakto nagsasalita siya biglang dumating. Mm. Ang ginawa kasi ni Duterte po, meron po siyang LRT-7, yung dumadaan po sa Commonwealth Avenue. Yan naman po yung kanyang proyekto na hindi po natapos. Magabandang 2027 pa, late 2027, matatapos. Yun po yung nagpo-focus sila. Ang ginawa niya, ginagawa pa lang po yung release, bumili na ng mga trains para doon. Yung mga trains na yon nakatambak sa tapat ng bandang malapit sa Iglesia ni Cristo, diyan sa Commonwealth. Na makikita po ninyo doon, yung kulay nito na gray kupas na naluma na dahil hindi nagagamit ng ilang taon. Naka-expose sa initan ng araw. So, dahil yung dipo, banda ron sa North Caloocan, hindi pa natatapos. Buti nga po ngayon sa admin ni PBBM, mabilis yung nagiging trabaho. Ang issue na lang nila, yung extension na ni-request, papunta po hanggang doon sa may San Jose del Monte, Bulacan. Problema naman doon, ay nako, mula dyan sa may parting Malaria, yun pong right of way. Ayan, ito yun. October 15, 2019 yan. Panahon ng pandemic. Na pinapayagan noon makapasok ang BPO industry lang at saka yung mga nasa food industry. Tsaka ibang mga production. Yan, yung mga essential. Okay, napakagandang train niya, napakalamig. Actually, nagpupunta ako dati pag sumasakay ng MRT papuntang Ortigas, kami ni Go Philippines. Ano yan maaga ako diyan kasi hanggang 8 lang ng gabi yan. Maaga ako para makakapili ako kung may dadaan pa ba na Dalian train kasi napakalamig niyan. Tapos mabilis ang takbo ng train na to. Yan, malapad rin siya. Mas convenient kaysa ron sa naunang MRT train. Yun nga po para hindi tumilapon. Ang problema dyan, yung release kasi. Naalala ninyo dati, nung panahon ni Pinoy, pinalitan ni Pinoy yung maintenance, dapat Sumitomo ang maintenance ng MRT. Pinalitan niya yon at ang ipinalit niya ay isang korporasyon din ng isa sa mga cabinet members niya. Mula no nagka-lechi-lechi na yung MRT. Inalis nila yung Sumitomo kung di ako nagkakamali, yung gumawa ng train na yung nakalimutan ko yung tawag dun sa naunang train niyan, yung blue, gawa ng Sumitomo yon. Kinuha nila rito, Chinese. Diba? Yeah, maganda ho talaga yung ginagawa ni PBBM. Hindi yung namumulitika na trend pa pala ni Pino yan. 10 taon na. Ang totoo po, ako limot ko na yung Dalian trains na yan Hinahanap ko na lang yan, pero ang iniisip ko baka nabulok na yan dahil naging sirain ng MRT trains at China made yan. Hindi ko na iniisip yan. Hindi ko na nga maalala na 48 pala yan. Alam kong marami yan. Yung mga trains na yan. Tsaka isang naging ni Duterte naman nun, yung train sa lupa, yung dalawa na kulay orange, nang bumabiyahe ngayon mula Calamba hanggang Albay. Yun naman. Naga hanggang Albay pala. Doon naman pinabiyahe yung train na yon. Itong Marcos administration, doon pinabiyahe yon. Kasi itong mula Calamba hanggang dito sa may bandang Tutuban, yan po ay nire-rehabilitate, minomodernize yung release dyan. Yung stasyon. Alam ko, ini-elevate nila yan para hindi na nadadali ng mga baha-baha. At pagka hindi kasi elevated, nagbabaha, tapos tinitirahan ng mga tao yung gilid, yung grabang bagong lagay,
kinukuha, napupunta sa loob ng bahay nila. Tapos nabababoy yung riles. Okay, good job. Magandang ginagawa nito ni PBBM. Sabi, ang Dubai walang ingay o busina pagdadaan. Nagsasalita yung operator kung ilang seconds dyan na. Oo, diba? Dito kasi iba eh. Maingay rito eh. Okay. So, iwan muna natin to. Si Aguirre kasi ang Secretary of Justice during Duterte. Ano pala yan ngayon ang kasuhan? Hindi po si Dut Aguirre ang kakasuhan. Ang kakasuhan po ang ahensya, ang Department of Justice. Yun po yung inakasuhan. Katulad lang nung nangyari nung kay Duterte, di ba? Ang nangyari, nagbayad siya sa kasong isinampa ng Belgian company. Ang may kasalanan si Pinoy. hindi niya nirespeto, hindi niya tinuloy yung kontratang pinasok ng Arroyo administration, which is 2 DOJ secretaries na nagsabing valid ito. No? So ang resulta, nakasuhan na talo, nagbayad, Philippine government pa rin. Iba na nga lang po yung presidente. Dapat ganun lang ang gawin na lang ni Leila de Lima na hindi na hindi na maningil. For the record na lang talaga. Tinalo niya yung Department of Justice. Okay, so mukhang wala naman ang tanong. Ayan. Again, ito paalala ni Precious Kuangko kanina. Huwag kayong magalit kay Ralph Recto, kay Uncle, ni Mrs. Dahil wala ho siyang kinalaman dun po sa sa 20% tax sa savings. Okay? Hindi rin po siya part ng legislative department na kung saan ay may panukala pong batas tungkol dito. Yan. Yan, wala siyang kinalaman dyan. Okay? Sabi nga niya, Recto is not the author of the tax provision on the bank deposit interest. He is part of the executive branch, especially the Department of Finance, not the legislative branch that writes laws. Okay? All right. And then maraming salamat po, Charlotte Stone, sa pamasko. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Please don't forget to hit the like button and then share nyo na rin po. So after this live, puputol-putulin po natin ito para sa mga gustong mag-review per topic. Okay, so muli ho, maraming salamat sa inyo. And it's a rainy afternoon here in Manila. Official time is 4:50